Nabasag ang katahimikan ng mamahaling restaurant sa tunog ng porselanang humampas sa sahig. Kasunod ang singhap ng mga tao sa paligid na tila ba tumigil ang pag-ikot ng mundo. Napatingin si Aurora sa kanyang dibdib. Sa ibabaw ng kanyang puting-puting designer dress, unti-unting kumakalat ang matingkad na pulang mantsa. Para itong dugo na bumubukal mula sa isang sugat na matagal nang hindi naghihilom. Pero sa halip na magalit, sa halip na sumigaw dahil nasira ang damit na nagkakahalaga ng higit pa sa sweldo ng isang tao, sa loob ng isang taon, naramdaman ni Aurora ang isang kakaibang ginhawa. Sa wakas, may naramdaman din siya bukod sa lamig. Ilang minuto bago ang insidente, nakaupo lang si Aurora sa tapat ni Franco. Ang tunog ng kubyertos na tumatama sa plato ay parang orasan na bumibilang sa mga sandali ng kanyang nasasayang na buhay. Nagsasalita si Franco tungkol sa merger ng kumpanya, tungkol sa stock prices, at tungkol sa isang proposal na alam ni Aurora ay walang kinalaman sa pag-ibig at purong negosyo lang. Tumango lang si Aurora, pero ang isip niya ay lumilipad. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa baso ng wine. Isang babaeng perpekto ang ayos, walang bahid ng gusot, pero walang buhay ang mga mata. Nagpaalam siya sandali para pumunta sa CR. Gusto lang niyang makahinga. Gusto niyang takasan ang mapanuring tingin ni Franco kahit ilang minuto lang. Pagkatayo niya, doon na nangyari ang banggaan. Isang batang babae, siguro ay nasa 7 taong gulang, ang tumatakbo habang may hawak na plato ng spaghetti. Hindi nito napansin si Aurora. Ang impact ay malakas. Tumalsik ang sauce, nahulog ang bata, at ang puting damit ni Aurora ay naging canvas ng isang sakuna. Anong katangahan ito? Ang boses ni Franco ay dumagundong sa buong restaurant. Agad itong napatayo. Halos itulak ang mesa. Nanginig ang batang babae sa sahig. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa takot habang nakatingin kay Franco at pagkatapos ay kay Aurora. Biglang may isang lalaking sumulpot mula sa kabilang mesa. Mabilis ang galaw nito, puno ng pag-aalala. Suot niya ay isang kupas na polo shirt na halatang pinlansya ng maigi para magmukhang presentable. Naku, pasensya na po. Pasensya na po talaga, ma'am, sir. Sabi ng lalaki habang mabilis na itinatayo ang kanyang anak. Kinuha niya ang isang panyo mula sa kanyang bulsa, isang panyong luma, at medyo may mantsa ng langis, at akmang pupunasan ang damit ni Aurora. Huwag mong hawakan yan, sigaw ni Franco, sabay tabig sa kamay ng lalaki. Mas lalo mo lang dudumihan. Alam mo ba kung magkano ang damit na yan? Kahit ibenta mo ang buhay mo, hindi mo mababayaran yan. Napayuko ang lalaki. Nakita ni Aurora ang paghigpit ng panga nito. Nakita niya ang pamumula ng tainga nito dahil sa hiya. Pero hindi ito sumagot. Niyakap lang nito ng mahigpit ang anak, na ngayon ay umiiyak na ng malakas. Sorry po. Sorry po talaga. Paulit-ulit na bulong ng lalaki. Ang boses ay basag. Birthday kasi ng anak ko. First time lang namin dito. Tinitigan ni Aurora ang mag-ama. Nakita niya ang dumi sa kuko ng lalaki. Tanda ng pagiging manggagawa. Nakita niya ang takot sa mata ng bata. At bigla, nawala ang restaurant. Nawala si Franco. Nawala ang mga matang nakatingin. Ang nakikita lang ni Aurora ay ang bata. Ang inosenteng iyak nito, ang paraan ng pagkapit nito sa binti ng ama. Parang may humaplos sa puso ni Aurora. Isang alaalang pilit niyang ibinaon ang biglang umahon. Kung nabuhay ang anak niya, ganito na rin siguro kalaki iyon. Ganito rin kaya yon kakapit sa kanya kapag natatakot. Dahan-dahang lumuhod si Aurora. Hindi niya ininda na sasayad ang tuhod niya sa natapong spaghetti sa sahig. Nagulat ang lahat. Natahimik si Franco. Natigilan ng lalaki. Kinuha ni Aurora ang malinis na napkin mula sa mesa. Hindi niya pinunasan ang sarili niyang damit. Sa halip, dahan-dahan niyang pinunasan ang sarsa sa pisngi ng batang babae. Huwag kang umiyak. Malamig na sabi ni Aurora. Ang boses niya, nakilala sa boardroom bilang matigas at malamig, ay naging bulong ng isang ina.
Ayan, malinis na ang mukha ng birthday girl. Tumingala ang bata. Humihikbi pa rin, pero tumahan na sa pag-iyak. Tumingin si Aurora sa lalaki. Nagkatagpo ang kanilang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita ni Aurora ang mukha ni Thago. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito, pero nakita rin niya ang isang dangal na hindi kayang tibagin ng sigaw ni Franco. At sa mga mata ni Aurora, nakita ni Thago ang isang lungkot na hindi kayang takpan ng kayamanan. "Sir?" sabi ni Aurora, nakatingin ng diretso kay Thago. "Okay lang ako. Damit lang ito. Ang importante, hindi nasaktan ng anak mo." "Pero Aurora," giit ni Franco, "look at you. You are a mess." Tumayo si Aurora at hinarap si Franco. Ang lamig sa mga mata niya ay bumalik. Pero ngayon ay nakatuon na ito sa lalaking dapat ay pakakasalan niya. "Franco, tama na." Mariing utos niya. "Umuwi na tayo." Humarap ulit siya kay Thago. "Happy birthday sa anak mo. Please, ituloy niyo ang pagkain niyo." Mabilis na hinila ni Thago ang kanyang mga anak palayo. Paalis ng restaurant. Hindi na nila tinapos ang pagkain. Ang gusto lang nila ay makaalis sa lugar kung saan ipinamukha sa kanila na hindi sila kabilang. Habang naglalakad si Aurora palabas, kasunod ang nagpuputok sa galit na si Franco. May naramdaman siyang matigas na bagay sa ilalim ng kanyang sapatos. Huminto siya at yumuko. Isang maliit na manika. Gawa ito sa retaso, luma na, at tastas ang ibang tahi, pero halatang minahal ng husto. Naiwan ito ng bata sa pagmamadali. Dinampot ito ni Aurora. Ang manika ay amoy usok ng tambutso at murang sabon. Malayo sa amoy ng pabango niyang inaangkat pa mula sa France. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Napakahigpit na halos bumaon ang mga kuko niya sa tela. Habang nakatayo sa labas ng restaurant, sa ilalim ng malamig na hangin ng gabi, naramdaman ni Aurora ang pagtulo ng isang luha. Hindi dahil sa nasirang gabi, hindi dahil sa nasirang damit, kundi dahil sa naramdaman niyang pangungulila sa isang buhay na hindi sa kanya. Pero parang ito ang buhay na matagal na niyang hinahanap. Tinitigan niya ang papalayong likod ng mag-ama sa dilim. "Babalik ako," bulong niya sa hangin habang mahigpit na yakap ang lumang manika. Kuskos, buhos, kuskos ulit. Halos magasgas na ang balat ni Thago sa kakakuskos ng sabon sa kanyang mga kamay. Pero pakiramdam niya ay nandoon pa rin ang dumi. Hindi ito dumi ng grasa o langis mula sa talyer. Ito ang dumi ng kahihiyan na idinikit sa kanya ng lalaking yon kagabi. Kahit ibenta mo ang buhay mo, hindi mo mababayaran yan. Paulit-ulit na umuugong sa isip ni Thago ang mga salitang yon. Mas masakit pa kaysa sa matalsikan ng mainit na langis ng makina. Mas mabigat pa sa makina ng jeep na binubuhat niya araw-araw. Tumingin siya sa salamin ng maliit nilang banyo. Ang nakikita niya ay isang lalaking pagod. May mga gatla sa noo at mga matang pilit nagpapakatatag. Lumabas siya at nakita ang kanyang dalawang anak, si Bea at si Leo, na nakaupo sa banig. Tahimik sila. Walang imik. Ang dapat sana'y masayang birthday celebration ni Bea ay nauwi sa bangungot. Tawag ni Bea, na ngayon ay yakap-yakap ang tuhod. "Sorry po. Kasalanan ko po." Lumambot ang puso ni Thago. Lumapit siya at umupo sa sahig, katabi ng mga bata. Ang bahay nila ay maliit lang, dingding ay plywood, at ang bubong ay tumutulo kapag umuulan. Pero ito ang kanilang kastilyo. Dito, hari siya. Dito, hindi sila hinuhusgahan. Hinaplos niya ang buhok ni Bea. "Wala kang kasalanan, nak," malumanay na sabi ni Thago. "Aksidente yon." Pero nagalit yung mamang mayaman. Ang sama ng tingin niya sa atin pa. Singit ni Leo. Bumuntong hininga si Thago. Ito ang leksyon na ayaw niyang ituro, pero kailangan. "Makinig kayo," sabi niya. Tinitigan ng mga anak sa mata. "Minsan,
May mga lugar na hindi para sa atin. May mga taong sadyang iba ang mundo. Hindi na tayo uulit doon, okay? Dito na lang tayo. Dito, ligtas tayo. Dito, hindi tayo mapapahiya. Tumango ang mga bata, pero nakita ni Tago ang lungkot sa mga mata nila. Parang tinatanggap na nila na hanggang dito na lang sila. At yon ang dumurog sa puso ni Tago bilang ama. Kinabukasan, ibinuhos ni Tago ang lahat ng galit niya sa trabaho. 6:00 pa lang ng umaga, nasa ilalim na siya ng isang kakarag-karag na jeepney. Ang ingay ng pukpok ng martilyo, ang amoy ng gasolina, ang init ng singaw ng makina. Ito ang mundo niya. Dito, alam niya ang pasikot-sikot. Dito, respetado siya bilang Kuya Tago, ang magaling na mekaniko. Tanghaling tapat ng may humintong sasakyan sa tapat ng talyer. Hindi ito jeep, hindi ito tricycle, isang makintab na itim na sedan. Sa sobrang kintab, nasasalamin ni Tago ang sarili niyang dungis habang nakasilip mula sa ilalim ng jeep. Natahimik ang buong talyer. Ang mga kumpare niyang nagkukwentuhan ay napahinto. Gumapang palabas si Tago mula sa ilalim ng sasakyan. Pinunasan niya ang mga kamay sa basahan na nakasabit sa kanyang bulsa, pero itim pa rin ang mga ito. Bumukas ang pinto ng kotse. Unang lumabas ang isang pares ng sapatos na halatang hindi dapat tinatapak sa sementong puno ng langis. Sumunod ang isang babaeng nakasuot ng simpleng blouse at slacks, pero ang tindig ay parang reyna. Si Aurora, nanigas si Tago. Bumalik ang init sa kanyang muka. Ang babaeng nakakita sa kanya sa pinakamababang sandali ng buhay niya ay nandito ngayon sa teritoryo niya. Anong kailangan nito? Maniningil ba siya para sa damit? Ipapabarangay ba sila? Lumapit si Aurora. Tinitingnan siya ng mga kapitbahay. Tinitingnan siya ng mga tambay. Mr. Valentos? Tawag ni Aurora. Alam nito ang apelyido niya. Siguro ay nakuha sa reservation sa restaurant kagabi. Huminga ng malalim si Tago at sinalubong ang tingin nito. Itinaas niya ang kanyang baba. Kung maniningil ito, wala siyang maibabayad, pero hindi siya yuyuko. Kung nandito ka para sa damit, ma'am, panimula ni Tago, medyo matigas ang boses. Pasensya na, pero wala pa akong pera ngayon. Pwede kong unti-untiin, o kaya... Hindi, putol ni Aurora. May dinukot ito sa bag. Hindi resibo, hindi billing statement. Ang manika ni Bea, ang lumang manika na gawa sa retaso. Naiwan ito ng anak mo kagabi, sabi ni Aurora, iniabot ang manika. Naisip ko, baka hindi siya makatulog kung wala ito. Natigilan si Tago. Tinitigan niya ang manika. Tapos tinitigan niya si Aurora. Bumiyahe ang babaeng ito, ang CEO na may-ari ng kung anong kumpanya. Pumunta sa lugar na ito na puno ng alikabok at usok. Para lang magsauli ng isang lumang laruan. Inabot ni Tago ang manika. Ang dumi ng kamay niya ay dumikit ng bahagya sa maputing kamay ni Aurora. Pero hindi ito umiwas o nagpakita ng pandidiri. Salamat! Maikling sagot ni Tago. Aalis na kayo? Baka magasgasan pa ang kotse niyo dito. Gusto na niyang umalis ito. Ang presensya ni Aurora ay nagpapaalala sa kanya ng agwat nila. Masakit sa mata ang linis nito kumpara sa dumi ng paligid. At saka, may inilabas pang isang paper bag si Aurora. May dala akong pagkain. Hindi niyo natapos ang dinner niyo kagabi. Sayang naman. Umurong si Tago. Uminit ang ulo niya. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Awa. Limos. Ma'am, seryosong sabi ni Tago. Nagpapasalamat ako sa pagbalik ng manika. Pero hindi namin kailangan ng awa niyo. May makakain kami. Marunong kaming magtrabaho. Hindi kami pulubi. Nakita niya ang gulat sa mata ni Aurora. Pero hindi ito nagalit. Sa halip, parang mas lalo pang lumambot ang ekspresyon nito. Hindi ito awa, Tago, sagot ni Aurora. Binanggit nito ang pangalan niya nang walang halong formalidad. Pambayad sala ito. Dahil sa inasal ng kasama ko kagabi, hayaan mo akong bumawi.
Hindi na kailangan, hindi natapos ni Tago ang sasabihin niya nang biglang tumakbo palabas si Bea mula sa likod bahay. Yaya Inday, nahanap mo ba yung... Natigil si Bea nang makita si Aurora at nakita ang manika sa kamay ng tatay niya. Dolly! Tumakbo ang bata at kinuha ang manika. Niyakap ito ng mahigpit. Tapos, tumingin siya kay Aurora. Kayo po yung nagpuna sa akin kagabi. Ngumiti si Aurora. Isang nangiti na bihirang makita sa mga magazine. Ako nga. Okay ka lang ba? Napansin ni Aurora ang buhok ni Bea. Magulo ito, buhol-buhol dahil siguro sa paglalaro at hangin. Sa gulat ni Tago, lumapit si Aurora sa isang lumang monoblock chair na nasa gilid, isang upuang may basag na ang sandalan at may mantsa ng pintura. Umupo si Aurora doon na parang nasa trono. Halika dito, tawag ni Aurora kay Bea. Ang ganda pa naman ng buhok mo, pero ang gulo. Ayusin natin, gusto mo? Lumapit si Bea na parang na-hypnotize. Natulala si Tago. Hawak niya pa rin ang wrench sa kabilang kamay. Nasa harap niya ang isang babaeng amoy mayaman. Nakaupo sa kanyang maduming talyer at sinusuklay ng mga daliri nito ang buhok ng kanyang anak. Tinatanggal nito ang mga buhol ng dahan-dahan, masigasig. Parang ito ang pinakaimportanteng trabaho sa mundo. Parang tumigil ang oras sa talyer. Walang ingay ng makina, walang sigaw ng mga driver. Ang naririnig lang ni Tago ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib habang pinapanood ang isang eksenang hindi niya akalaing posible. Isang anghel na bumaba sa impyerno ng kanyang kahirapan, hindi para iligtas siya, kundi para lang ayusin ang buhok ng kanyang anak. Tumingin si Aurora kay Tago habang itinatali ang buhok ni Bea. May ipit ka ba? Tanong nito. Hindi nakasagot si Tago. Nakanganga lang siya. Sa sandaling iyon, nakalimutan niyang siya ay isang hamak na mekaniko at ito ay isang milyonaryo. Ang nakikita lang niya ay isang magandang babae na nagpaparamdam sa kanya ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Pag-asa. Pinihit ni Aurora ang susi ng kanyang kotse. Click, click, click. Wala. Walang ugong ng makina. Walang malamig na hangin mula sa aircon. Ang tanging narinig niya ay ang nakakabinging katahimikan sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan. Napabuntong hininga siya. Napatingin siya sa dashboard. Maraming ilaw na kumukurap pero ayaw umandar ng engine. Talaga naman, sa dinami-dami ng lugar kung saan pwedeng tumirik ang kotseng ito, dito pa talaga sa talyer ng lalaking sinigawan ng fiancé niya kagabi. Kumatok si Tago sa bintana. Nakita ni Aurora ang pag-aalangan sa mukha nito. Binaba niya ang bintana. Ayaw mag-start, sabi niya. Pilit na tinatago ang hiya sa kanyang boses. Patingin nga, sagot ni Tago. Wala nang halong yabang, trabaho na lang. Binuksan ni Tago ang hood. Sumilip siya, ginalaw ang ilang wire at pagkatapos ay umiling. Battery discharge o kaya alternator. Kailangan kong i-charge o palitan, pero sarado na ang supplier ng pyesa. Paliwanag ni Tago, habang pinupunasan ang kamay sa basahan. Bukas pa ito magagawa. Tumingin si Aurora sa paligid. Papadilim na. Ang langit ay kulay ube na may halong kahel. Ang mga ilaw sa kalsada ay isa-isa nang bumubukas, pero ang lugar na ito ay medyo liblib. Tatawag na lang ako ng driver, sabi ni Aurora, dinudukot ang cellphone sa bag. Mahina signal dito, ma'am, sabi ni Tago, hindi nakatingin sa kanya. At mahirap pumasok ang Grab o taxi, medyo looban kasi. Tiningnan ni Aurora ang phone niya. 1 bar, minsan no service. Napaupo siya sa driver's seat, hilong-hilo sa gutom at pagod. Hindi pa siya kumakain mula kaninang tanghali dahil sa sunod-sunod na meeting. Biglang may naamoy siya. Amoy ng prinitong isda, bawang, suka, at mainit na kanin. Kumulo ang tiyan ni Aurora, malakas. Napatingin si Tago sa kanya. Namula ang pisngi ni Aurora.
Pakain na tayo. Sigaw ni Leo mula sa maliit na bahay sa likod ng talyer. Lumabas si Bea, bit-bit ang mga plato. Ate ganda. Ay ma'am pala, kain po muna kayo. Tumingin si Aurora kay Tago. Hinihintay niyang bawiin nito ang imbitasyon. Hinihintay niyang sabihin nitong, hindi sanay si ma'am sa pagkain natin. Pero bumuntong hininga lang si Tago, parang sumusuko. Wala kaming steak dito, sabi ni Tago sa mababang boses. Tuyo, itlog at sinabawang gulay lang, pero mainit. Kung gusto niyo lang naman. Ilang minuto ang lumipas, natagpuan ni Aurora ang sarili na nakaupo sa isang monoblock chair na medyo umuuga. Ang mesa ay gawa sa plywood na tinakpan ng plastic na mantel na may disenyong bulaklak. Sa gitna ng mesa may isang bandehado ng tuyo, isang mangkok ng gulay na malunggay at kalabasa at tortang itlog. Walang wine glass, walang pilak na kutsara. Ma'am, kutsara po. Iaabot sana ni Bea ang isang kutsara. Kamay lang kami kumain na baka mandiri si ma'am. Saway ni Tago ng mahina. Tinitigan ni Aurora ang pagkain. Tinitigan niya ang mga kamay ni Tago at ng mga bata. Malilinis naman, bagong hugas. Ibinaba ni Aurora ang inabot na kutsara. Magkakamay din ako, sabi niya. Nanlaki ang mata ni Leo. Talaga po? Huminga ng malalim si Aurora. Hinugasan niya ang kamay sa isang palanggana ng tubig na iniabot ni Tago. Pagkatapos, kumuha siya ng kanin at kapirasong tuyo. Isinubo niya ito. Ang alat ng tuyo ay sumabog sa bibig niya, hinaluan ng asim ng suka at tamis ng kanin. Napapikit si Aurora. Hindi ito lasang 5-star restaurant. Hindi ito lasang truffle oil o caviar. Lasang bahay. Bigla niyang naalala ang lola niya sa probinsya. Noong bata pa siya, bago naging mayaman ang mga magulang niya. Ang lasang ito ang lasang nakalimutan na niya sa loob ng 20 taon. Masarap? Tanong ni Bea. Tumango si Aurora at hindi niya napigilan ng isang ngiti. Isang totoong ngiti na umabot sa mga mata niya. Oo, sobrang sarap. Nakita niyang napatingin si Tago sa kanya. Nawala ang kunot sa noo nito. Parang may bumagsak na pader sa pagitan nilang dalawa. Hindi ako marunong magluto. Biglang pag-amin ni Aurora habang kumukuha ng sabaw. Kahit magprito ng itlog, sunog. Tumawa ng malakas si Leo. Hala, ang laki-laki niyo na po. Leo, bastos, saway ni Tago. Pero nakangiti rin ito ng bahagya. Turuan kita, ma'am. Presinta ni Bea. Madali lang yan, sabi ni Papa. Basta may pagmamahal, masarap ang luto. Natigilan si Aurora. Basta may pagmamahal. Kaya pala walang lasa ang mga pagkain niya sa mansyon. Dahil niluto yun ng mga chef na binabayaran lang para magluto. Para sa isang babaeng kumakain mag-isa sa mahabang mesa. Dito, sa maingay at mainit na talyer, sa piling ng mga taong halos hindi niya kilala, busog na busog ang puso niya. Nagkwentuhan sila. Nalaman ni Aurora na mahilig sa math si Leo at gustong maging teacher ni Bea. Nakalimutan niyang CEO siya. Nakalimutan niyang may meeting siya bukas. Ang alam lang niya, masaya siya. Pagkatapos kumain, tumayo si Aurora para tumulong magligpit. Ako na, agaw ni Tago sa plato niya. Nagkadikit ang mga daliri nila. Maspang ang kamay ni Tago, magaspang at mainit. Kakaiba sa malambot at malamig na kamay ni Franco. Sa isang saglit parang ayaw nang bumitaw ni Aurora. Nagkatitigan sila. Sa ilalim ng aandap-andap na bumbilya ng talyer, nakita ni Aurora ang isang lalaking kayang ibigay ang lahat para sa pamilya. At naramdaman niyang gusto niyang maging parte ng pamilyang yon. Biglang tumunog ang cellphone niya mula sa bag. Isang matinis at mapilit na ringtone. Iing! Riing! Nabasag ang magic. Umatras si Tago. Kinuha ni Aurora ang phone. Sa screen, umiilaw ang pangalan. Franco. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Bumalik ang bigat sa balikat niya.
Bumalik ang realidad ng mga kontrata, ng kasal na walang pag-ibig, ng mundong mapagkunwari. Tumingin siya kay Tago. Nakita niya ang pagbalik ng pader sa mga mata nito. Alam nito kung sino ang tumatawag. Alam nito na magkaiba sila ng mundo. Sasagutin ko lang ito. Bulong ni Aurora. Tumalikod siya at lumabas sa dilim. Palayo sa liwanag ng talyer. Palayo sa init ng pamilyang hindi sa kanya. Habang pinipindot niya ang answer, naramdaman ni Aurora ang matinding kalungkutan. Para siyang Cinderella na nakarinig ng orasan ng hating gabi. Tapos na ang hapunan. Kailangan na niyang bumalik sa pagiging reyna ng yelo. Parang Pasko sa loob ng maliit na bahay ni Tago. Kahit buwan ng Hulyo pa lang, nakakalat sa sahig ang mga makukulay na kahon. Nagniningning ang mga mata ni Bea at Leo habang binubuksan ang mga ito. Isang pares ng mamahaling rubber shoes para kay Leo. Isang set ng encyclopedias at art materials para kay Bea. Mga damit na amoy mall, hindi amoy ukay-ukay. Walang pangalan kung kanino galing, pero alam ni Tago, alam na alam niya. Isang tao lang ang may kakayahang bumili ng sapatos na ang presyo ay katumbas na ng 2 buwang kita ng talyer. Patingnan mo, ang lambot! Sigaw ni Leo habang isinusukat ang sapatos. Pwede ko na tong gamitin sa intrams. Pa, ang daming kulay ng paint set. Sabi naman ni Bea. Napaupo si Tago sa isang sulok. Nakangiti siya para sa mga anak, pero sa loob-loob niya, parang pinipiga ang puso niya. Masaya siya na masaya sila. Pero nandoon ang kirot ng katotohanan. Hindi siya ang nagbigay niyan. Si Aurora. Ang babaeng kumain ng tuyo sa mesa nila noong nakaraang gabi. Ang babaeng akala niya ay naintindihan na ang simpleng buhay nila. Maling-mali siya. Sa mga regalong ito, parang ipinamumukha ulit sa kanya ang agwat nila na kailangan ng mga anak niya ng tulong para maging presentable, na hindi sapat ang kaya niyang ibigay. Tumayo si Tago. Kinuha niya ang mga kahon. Ibalik niyo yan sa lalagyan. Utos niya. Hindi pa sigaw, pero matigas. Natigil ang tawanan ng mga bata. Bakit po pa? Tanong ni Bea. Nawala ang ngiti. Hindi atin yan, sagot ni Tago. Lumapit siya at nagsimulang iligpit ang mga gamit. Hindi tayo tumatanggap ng limos. Kung gusto niyo ng sapatos o paint set, pag-iipunan natin. Bibili natin gamit ang pera natin. Pero pa, mangyak-ngyak na si Leo. Gusto ko po ito. Bumuntong hininga si Tago. Lumuhod siya para pantayan ang mga anak. Anak, makinig kayo. Ang respeto hindi nabibili ng sapatos. Kapag tinanggap natin to, parang sinabi na rin nating hindi natin kayang tumayo sa sarili nating mga paa. Isa sa uli ko ito. Kinabukasan, suot ang kanyang pinakamaayos na polo. Iyong kulay asul na medyo kupas na sa kwelyo pero malinis. Bit-bit ni Tago ang mga paper bag papunta sa Makati District. Tumigil siya sa harap ng Villarreal Tower. Napakataas ng building. Puro salamin. Nakakasilaw. Sa sobrang kintab ng sahig sa lobby, mahihiya kang tumapak. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang kabog ng dibdib niya. Tao rin siya. Tago. Tao rin siya. Lumapit siya sa reception desk. Hinarang agad siya ng guard. Ops, ops! Saan ang punta, boss? Tanong ng guard, tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Ang tingin na pamilyar na kay Tago. Ang tingin para sa mga taong walang pera. Magandang umaga. Magalang na sabi ni Tago. Gusto ko sanang makausap si Miss Aurora Villarreal. May isusoli lang ako. Natawa ang guard. Si Ma'am Aurora? Boss, delivery entrance sa likod. Iwan mo na lang yan doon. Bawal umakyat ang mga taga-delivery dito. Hindi ako delivery boy. Pagdidiin ni Tago. Umiinit na ang tenga niya. Kaibigan ako ni Miss Aurora. Sabihin mo, si Tago. Nagtinginan ng guard at ang receptionist. Nagangitian sila ng nakakaloko. Kaibigan daw. Bulong ng receptionist. Sir? Sabi ng guard. Humarang na ng tuluyan. Huwag na po tayong gumawa ng eksena.
Kung wala kayong appointment, lumabas na lang kayo. Nakakaabala kayo sa mga bisita. Pinagtitinginan na siya ng mga empleyadong naka-Amerikana at naka-heels. Pakiramdam ni Tago, lumiliit siya. Gusto na niyang ihagis ang mga paper bag at tumakbo paalis. Tama nga siguro sila. Hindi siya nababagay dito. Tatalikod na sana siya nang biglang bumukas ang elevator sa gitna. Ting! Tumahimik ang buong lobby. Lumabas si Aurora. Naka-power suit siya na kulay pula. Ang buhok niya ay nakapusod ng mahigpit. Ang mukha niya ay seryoso, parang handang pumatay ng kalaban sa negosyo. Napapaligiran siya ng mga alalay na may hawak na folder. Pero huminto siya nang makita niya ang kaguluhan sa reception. Nakita niya si Tago. Agad na nagbago ang mukha ni Aurora. Nawala ang pagka-CEO. Nanlaki ang mga mata niya. Tago? Naglakad siya palapit. Mabilis. Iniwan niya ang mga alalay niya. Ang tunog ng heels niya ay parang martilyo na dumudurog sa sahig. Ma'am! Gulat na bati ng guard biglang sumaludo. Pasensya na po. Pinapaalis na po namin itong mama. Ang kulit po sabi ng sa delivery. Kilala ko siya. Malamig na putol ni Aurora. Natigilan ng guard. Namutla ang receptionist. Tumingin si Aurora kay Tago. Tumingin siya sa mga paper bag na dala nito. Alam niya kung ano ang laman ng mga iyon. Bakit hindi ka nag-text? Tanong ni Aurora. Ang boses ay mahina na. Para lang kay Tago. Wala akong load. Simpleng sagot ni Tago. Pero ang totoo, ayaw niyang mag-text. Gusto niyang ibalik ito ng personal para matapos na. Ma'am Aurora, nandito ako para ibalik ang mga ito. Hindi namin kailangan. Sumama ka sa akin, sabi ni Aurora. Ha? Aalis na ako, iiwan ko na lang. Sabi ko, sumama ka sa akin, ulit ni Aurora. May halong pakiusap ang boses niya, pero nandoon pa rin ang tono ng isang sanay mag-utos. Hinawakan ni Aurora ang braso ni Tago. Napasinghap ang mga empleyado sa paligid. Ang ice queen ng kumpanya, humahawak sa isang lalaking nakakupas na polo. Hinila siya ni Aurora papunta sa executive elevator. Iyong elevator na para lang sa mga bis. Ma'am, bawal ako dyan, Duan. Bulong ni Tago, hiyang-hiya. Hindi sumagot si Aurora. Tinulak niya si Tago papasok at sumunod siya. Pindot sa baton. Sara ng pinto. Naiwan sa labas ang mga matang mapanghusga. Ngayon, silang dalawa na lang. Napakatahimik sa loob ng elevator. At napakasikip. Naamoy ni Tago ang pabango ni Aurora. Mabango, mahal, nakakahilo. Sobrang lapit nila sa isa't isa. Kitang-kita niya ang pilikmata nito. Napatingin si Tago sa salamin ng elevator. Nakita niya ang sarili niyang refleksyon katabi ni Aurora. Siya napawisan, nakasuot ng kupas na polo at may bit-bit na mga paper bag na parang namamalimos. Si Aurora, naamoy mamahaling pabango, balot na balot ng kapangyarihan at yaman. Langit at lupa, langis at tubig. Mas lalong humigpit ang hawak ni Tago sa mga paper bag. Gusto niyang lamunin na lang siya ng sahig. Bakit mo ginawa yon? Basag ni Tago sa katahimikan. Ang boses niya ay mahina, pero puno ng hinanakit. Bakit mo ako hinila dito? Mas lalo lang nila akong pagtatawanan. Hindi lumingon si Aurora. Nakatingin lang ito sa nagpapalit na numero ng palapag. 15, 16, 17. Mas pagtatawanan ka nila kung nakipagsigawan ka sa lobby. Sagot ni Aurora. Diretso at walang emosyon. Ayokong pinag-uusapan ng mga kaibigan ko. Napapikit si Tago. Kaibigan. Ang sarap pakinggan, pero ang sakit sa dibdib dahil alam niyang hindi totoo. Ma'am Aurora? Humarap si Tago sa kanya. Salamat sa pagturing sa akin bilang kaibigan. Pero ito, itinaas niya ang mga paper bag. Sobra na ito. Hindi ko matatanggap to. Pinindot ni Aurora ang stop button ng elevator. Biglang huminto ang sasakyan. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Tago. Nakalambitin sila sa ere sa pagitan ng ika-20 at ika-21 palapag. Humarap si Aurora sa kanya.
Ang mga mata nito, na kanina ay matigas, ngayon ay may halong lungkot at inis. Bakit ba ang tigas ng ulo mo, Tago? Tanong nito. Sapatos lang yan. Paint set lang yan. Nakita ko kung gaano kaluma ang sapatos ni Leo. Nakita ko kung paano tumingin si Bea sa mga drawing sa magazine. Masama bang pasayahin ang mga bata? Hindi masama ang magpasaya. Sagot ni Tago. Tumaas ng kaunti ang boses dahil sa frustration. Pero ma'am, tatay ako. Tungkulin ko na ibigay sa kanila ang mga yan. Kapag galing sa'yo, kapag galing sa iba, pakiramdam ko, wala akong kwenta. Lumapit si Tago ng bahagya. Desperadong ipaintindi kay Aurora ang nararamdaman niya. Kapag nasanay sila sa mga bagay na hindi ko kayang ibigay, paano na kapag wala ka na? Paano kapag bumalik ka na sa mundo mo? May iwan kaming naghahanap ng mga bagay na hindi naman para sa amin. Katahimikan. Tinitigan siya ni Aurora. Sa sobrang lapit nila, nakikita ni Tago ang maliliit na pekas sa ilong nito na tinatakpan ng makeup. Nakikita niya ang paggalaw ng lalamunan nito habang lumulunok. Dahan-dahang kinuha ni Aurora ang mga paper bag mula sa kamay ni Tago. Ibinaba niya ang mga ito sa sahig ng elevator. Ngayon, wala nang harang sa pagitan nila. Humakbang palapit si Aurora. Isang hakbang lang, pero parang tinawid nito ang buong karagatan sa pagitan ng mayaman at mahirap. Napansin ni Tago na nanginginig ang mga kamay ni Aurora. Tago, bulong ni Aurora. Ang boses nito ay naging malambot. Parang noong gabing kumakain sila ng tuyo. Hindi ko ito binigay dahil sa awa. At lalong hindi ko ito binigay para ipamukha sa'yo na kulang ka. Tumingala si Aurora kay Tago. Napakaamo ng mukha nito. Binigay ko ang mga yan dahil noong nakita ko ang saya sa mga mata ni Bea at Leo, naramdaman ko na parang may silbi ako, bukod sa pagpirma ng tseke at pagbasa ng kontrata. Hinawakan ni Aurora ang dulo ng manggas ng polo ni Tago. Isang dampi na halos hindi maramdaman, pero parang kuryenteng dumaloy sa buong katawan ni Tago. Huwag mong isipin na tinutulungan ko sila dahil naaawa ako sa kanila. Patuloy ni Aurora. Ang mga mata ay nangingilid ang luha. Binigay ko yan kasi gusto kong maging parte ng buhay nila. Gusto kong maging parte ng kung anong meron kayo. Natigilan si Tago. Hindi siya makahinga. Ang babaeng nasa tuktok ng mundo, gustong bumaba para maging parte ng maliit at magulo niyang buhay? Aurora, banggit ni Tago sa pangalan nito, nakalimutan na ang ma'am. Biglang bumukas ang pinto ng elevator. Ting, nasa executive floor na sila. Sa labas ng pinto, nakatayo ang isang grupo ng mga board members na naghihintay ng meeting. At sa gitna nila, nakatayo si Franco. Nanlaki ang mga mata ni Franco nang makita silang dalawa sa loob. Si Aurora, na namumula ang mga mata at nakahawak sa manggas ni Tago, at si Tago na gusgusin sa tabi ng CEO. Agad na binitawan ni Aurora si Tago at inayos ang sarili. Pero huli na. Isang nangising aso ang gumuhit sa labi ni Franco. Well, sabi ni Franco. Ang boses ay puno ng malisya. Mukhang may private meeting pala ang ating mahal na CEO at sa loob pa talaga ng elevator. Tumingin si Tago kay Aurora. Nakita niya ang takot na bumalik sa mga mata nito. Para sa mga batang nangangailangan, 1,000,000 piso mula sa Villa Real Group. Palakpakan, kislap ng mga kamera, batiyan at beso-beso na puno ng kaplastikan. Nakatayo si Aurora sa entablado, hawak ang malaking replika ng tseke. Nakangiti siya, pero ramdam niya ang paninigas ng panga niya. Ang bigat ng kanyang gown ay parang kadena. Ang kwintas niyang brilyante ay parang sumasakal sa kanya. Sa tabi niya, hawak ni Franco ang kanyang bewang ng mahigpit, masyadong mahigpit. Bumubulong ito sa tenga niya habang kumakaway sa press. Smile, darling. Nasa atin ang lahat ng atensyon. Nasa kanila ang atensyon, pero wala doon ang puso ni Aurora.
Ang isip niya ay nasa isang lugar na amoy popcorn at gasolina. Nasa 2 batang naghihintay ng pangako niya. Nasa isang lalaking may magaspang na kamay, pero totoo ang nangiti. Pagkababa nila ng stage, nagpaalam si Aurora na magre-retouch lang sa CR. Pero hindi siya pumunta sa CR. Dumiretso siya sa fire exit. Inubad niya ang kanyang heels at tumakbo pababa ng hagdan. Nakayapak. Hingal na hingal. Sa loob ng kanyang kotse, nagpalit siya ng simpleng t-shirt at jeans na binili niya kanina sa dadaanan. Tinanggal niya ang mga alahas. Nang paandarin niya ang sasakyan palayo sa hotel, naramdaman ni Aurora ang isang kakaibang thrill. Tumakas ang reyna. Pagdating niya sa theme park, nandoon na sila. Nakaupo sina Tago, Bea at Leo sa isang bench malapit sa entrance. Nakasimpleng t-shirt lang din si Tago. Nang makita siya nito, tumayo ito agad. Kitang-kita ni Aurora ang pagkabigla sa mukha nito. Hindi nito inakalang sisipot siya. Akala ko, hindi ka na darating, sabi ni Tago. Medyo nahihiya. Nangako ako, di ba? Sagot ni Aurora. Hinihingal pa. Gabing-gabi na, pero maliwanag ang paligid dahil sa mga ilaw ng rides. Ang ingay ng tili ng mga tao at ang musika ng carousel ay parang symphony sa pandinig ni Aurora. Sakay tayo doon, turo ni Leo sa higanting roller coaster na mutla si Tago. Naku, nak, parang nakakahilo yan. Dito na lang tayo sa... Sige, tara. Hila ni Aurora kay Leo. Tumingin siya kay Tago at ngumiti ng nakakaloko. Huwag mong sabihing takot ka, Mr. Valentos. Napakamot si Tago sa batok. Hindi sige na nga. Sa taas ng roller coaster, habang dahan-dahang umaakyat ang tren, naramdaman ni Aurora ang kamay ni Tago na humawak sa kamay niya. Mahigpit. Nanginginig ang kamay ng lalaki. Takot nga siya. Napangiti si Aurora. Sa boardroom, lahat ng lalaki ay nagpapanggap na matapang. Pero dito, ang lalaking ito ay hindi natatakot ipakita ang kahinaan niya. Bumulusok ang tren pababa. Wow! Sumigaw si Aurora. Sumigaw siya ng pagkalakas-lakas. Inilabas niya ang lahat ng stress, lahat ng galit kay Franco, lahat ng lungkot sa nawala niyang anak. Sa bilis ng hangin na humahampas sa mukha niya, naramdaman niyang buhay na buhay siya. Pagbaba nila, gulo-gulo ang buhok ni Aurora. Hulas na ang natitira niyang makeup. Pero tumatawa siya. Tawang-tawa siya habang inaalalayan ang nahihilong si Tago. Sabi ko sa'yo asar ni Aurora. Inabutan ng tubig si Tago. Akala ko katapusan ko na, sagot ni Tago. Pero nakatawa na rin ito. Umupo sila sa isang bench habang ang mga bata ay bumibili ng cotton candy. Tahimik lang sila sandali. Pinapanood ang mga ilaw ng Ferris wheel. Salamat, basag ni Tago sa katahimikan. Para saan? Dito. Sa pagsipot. Sa pagpapasaya sa kanila. Hindi ko kayang ibigay to ng madalas. Sabi ni Tago, nakatingin sa mga anak niya. Ako dapat ang magpasalamat. Bulong ni Aurora. Tumingin siya kay Tago. Tago, mayaman ako. Marami akong pera. Pero ngayong gabi lang ako naging ganito kasaya. Nagkatitigan sila. Sa ilalim ng mga makukulay na ilaw, nakita ni Aurora ang refleksyon ng sarili niya sa mga mata ni Tago. Hindi bilang CEO, hindi bilang biyuda, kundi bilang si Aurora lang. May kung anong dumi sa pisngi ni Aurora. Marahil ay alikabok o smudge ng mascara. Dahan-dahang itinaas ni Tago ang kamay niya. Natigilan si Aurora. Bumilis ang tibok ng puso niya. Dumampi ang hinlalaki ni Tago sa pisngi niya. Ang gaspang ng balat nito ay naramdaman niya, pero napakaingat ng haplos. Parang humahawak ito ng babasaging kristal. May dumi ka, bulong ni Tago. Hindi gumalaw si Aurora. Pumikit siya ng mariin, ninanamnam ang init ng palad nito. Gusto niyang humilig dito. Gusto niyang sabihin na huwag nang alisin ang kamay. Sa di kalayuan, sa likod ng isang malagong halamanan, may isang bagay na kumislap.
Click! Isang mabilis na liwanag, parang kidlat pero walang kulog. Hindi yon napansin ni Aurora. Masyado siyang lunod sa mga mata ni Tago. Ang alam lang niya, sa sandaling iyon, ayaw na niyang bumalik sa mansyon. Ayaw na niyang bumalik sa opisina. Dito, sa tabi ng mekanikong ito, sa gitna ng ingay at gulo, nahanap niya ang kanyang tahanan. Inihatid siya ni Tago sa kotse bago maghating gabi. "Ingat ka," sabi nito. "Wala nang ma'am." "Kayo rin," sagot ni Aurora. Nagmaneho siya pa uwi na may ngiti sa mga labi. Ang manika sa dashboard ay parang kumakaway sa kanya. Natulog siya ng mahimbing, walang nightmares, walang iniinom na gamot pampatulog. Kinaumagahan, nagising si Aurora sa sikat ng araw. Maganda ang gising niya. Nag-inat siya at inabot ang cellphone sa bedside table para tingnan ang oras. Puno ang screen ng notifications. Missed calls mula kay Franco. Missed calls mula sa PR team. Missed calls mula sa board of directors. Kinabahan siya. Binuksan niya ang social media app. Bumulaga sa kanya ang isang litrato. Malabo ng kaunti, pero kitang-kita ang mukha niya at ang mukha ni Tago. Nasa bench sila. Ang kamay ni Tago ay nasa pisngi niya. Ang mga mata nila ay nakatitig sa isa't isa. Ang caption ay nakasulat sa malalaking pulang letra. Scandal, The Queen and the Pauper, CEO Aurora Villarreal, na huling nakikipag-date sa isang mekaniko habang ang fiancé ay nasa charity gala. Pera o pag-ibig? Bumagsak ang cellphone sa kamay ni Aurora. Narinig niya ang sunod-sunod na katok sa pinto ng kwarto niya. "Ma'am Aurora!" Boses ng kanyang assistant, nanginginig. Nasa baba po ang mga reporters at tumatawag po ang chairman ng board. Galit na galit po. Napatingin si Aurora sa bintana. Sa labas ng gate ng kanyang mansyon, nagkakagulo na. Nagsimula na ang bagyo. Hindi na talyer ang tawag sa lugar na ito. Isa na itong circus. 6:00 pa lang ng umaga, nagising si Tago sa ingay na mas malakas pa sa rev ng makina ng jeep. Sigawan. Katok. Mga kamera na pilit sumisilip sa mga butas ng kanyang gate na yero. "Mr. Valentos, totoo bang pineperahan mo si Aurora Villarreal?" "Sir, ilang milyon ang binigay sa'yo?" Nakatulala si Tago habang nakasilip sa bintana. Yakap-yakap niya si Bea at Leo na nanginginig sa takot. Hindi nila maintindihan kung bakit may mga taong gustong pumasok sa bahay nila. "Panatatakot po ako," bulong ni Bea. "Huwag kayong lalabas." Utos ni Tago. Ang boses ay matigas, pero nanginginig ang mga kamay. "Dito lang kayo. Isasara ko ang pinto." Lumabas si Tago para harapin ang gulo. Pero bago pa siya makalapit sa gate, bumukas ito ng padabog. Pumasok ang mga bodyguard na nakaitim. Hinawi nila ang mga reporter na parang mga langaw. At sa gitna ng mga bodyguard, naglakad papasok si Franco. Napakalinis ng suot nito. Walang gusot. Ang sapatos ay kumikinang sa gitna ng alikabok ng talyer. Tumahimik ang mga reporter sa labas, pero patuloy pa rin ang click ng mga kamera mula sa malayo. "Isara ang gate!" Utos ni Franco sa mga tauhan niya. Nang masara ang gate, naiwan silang dalawa ni Tago sa gitna ng talyer. Ang hangin ay amoy grasa at mamahaling cologne. "Anong gawa mo dito?" Tanong ni Tago. Nakakuyom ang mga kamaon niya, niya. Gusto niyang suntukin ang lalaking ito, pero alam niyang talo siya kapag ginawa niya iyon. Tumawa ng mahina si Franco. Lumibot ito, tinitingnan ang mga lumang gulong at mga kalawangin na piyesa ng may pandidiri. "Tinitingnan ko lang kung gaano kababa ang binagsakan ni Aurora," sabi ni Franco. Humarap siya kay Tago. Ang mga mata ay nanlilisik. "Alam mo ba kung ano ang ginawa mo?" Inilabas ni Franco ang kanyang cellphone at ipinakita ang screen kay Tago. Puro pula. Pabagsak na linya ng graph. Stocks ng kumpanya. Bumagsak ng 10% sa loob lang ng 2 oras. Paliwanag ni Franco. "Dahil sa'yo,
Dahil sa iskandalong ito, ang tingin ng mga investors kay Aurora ngayon ay isang babaeng nawawala sa sarili, pumapatol sa isang hamak na mekaniko. Parang sinuntok si Tago sa tiyan. Wala kaming ginawang masama, depensa ni Tago. Nagkaibigan lang kami. Kaibigan? Lumapit si Franco. Halos magdikit na ang mukha nila. Ganyan ba ang tawag mo sa pagiging linta? Inaakala mo ba talaga na may future kayo? Siya isang reyna sa palasyo. Ikaw, tingnan mo nga ang sarili mo. Amoy langis ka, Tago. At kahit anong gawin mo, yan na ang tatak mo. Hindi sumagot si Tago. Masakit. Pero may parte sa isip niya na sumasang-ayon. Pwede kitang ipakulong. Patuloy ni Franco. Trespassing, harassment, extortion, kaya kong baliktarin ang kwento. Kaya kong palabasin na ginamitan mo ng dahas si Aurora. Hindi maniniwala si Aurora sa'yo. Ganti ni Tago. Siguro, kibit balikat ni Franco. Pero paano ang mga anak mo? Nanigas si Tago. Tumingin si Franco sa bintana ng bahay kung saan nakasilip si Leo at Bea. Kawawa naman sila. Iling ni Franco. Sa school nila ngayon, sigurado akong pinag-uusapan na sila. Anak ng gold digger. Anak ng kriminal. Gusto mo bang lumaki sila na dala ang kahihiyan na yan? Na ang tatay nila ay sumira sa buhay ng isang mabuting babae? Bumigat ang dibdib ni Tago. Parang dinaganan siya ng makina. Ang mga anak niya. Ang dangal na iningatan niya ng ilang taon. Lahat yun, mawawala. At higit sa lahat, sinisira niya si Aurora. Anong gusto mong mangyari? Tanong ni Tago. Basag ang boses. Talo na siya. Ngumiti si Franco. Inabot nito ang cellphone kay Tago. Tumatawag siya, sabi ni Franco. Sa screen, nakalagay ang pangalan. Aurora. Sagutin mo, utos ni Franco. At sabihin mo sa kanya ang totoo. Hindi ang totoo ng puso mo, kundi ang totoo ng mundo natin. Sabihin mo na pera lang ang habol mo. Sabihin mo na ginamit mo lang siya. Hindi ko kaya yan, bulong ni Tago. Kapag hindi mo ginawa, bulong din ni Franco. Pero parang ahas na tumutuklaw. Sisiguraduhin kong mawawalan ka ng trabaho. Mawawalan ng school ang mga anak mo. At hinding-hindi na makakabangon ang pangalan ng pamilya mo kahit kailan. Napatingin si Tago sa bintana. Nakita niya si Bea na umiiyak habang yakap ni Leo. Pumikit si Tago. Tumulo ang isang luha, pero mabilis niya itong pinunasan ng kanyang maduming kamay. Kinuha niya ang cellphone, pinindot ang answer. Tago! Bungad ni Aurora sa kabilang linya. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala, hindi galit. Tago, ayos lang ba kayo? Huwag kang mag-alala, aayusin ko to. Papunta na ako dyan. Sasabihin ko sa kanila na, huwag kang pupunta dito, putol ni Tago. Pinilit niyang patigasin ang boses niya. Pinilit niyang maging ibang tao. Bakit? Tago, magpapaliwanag tayo. Ma'am Aurora, sabi ni Tago. Ginamit ulit ang ma'am para maglagay ng pader. Tama na. Nakuha ko na ang kailangan ko. Katahimikan sa kabilang linya. Tumingin si Tago kay Franco. Nakangiti ang demonyo tumatango. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Aurora. Nanginginig na ang boses. Ang mga regalo, ang sikat, ang atensyon. Pagsisinungaling ni Tago. Bawat salita ay parang bubog sa lalamunan niya. Akala ko makakakuha ako ng pera, pero masyadong magulo pala. Ayoko ng gulo. Kaya itigil na natin to. Hindi totoo yan, garalgal na ang boses ni Aurora. Tago, naramdaman ko. Nung nasa park tayo, naramdaman ko yon. Huwag kang magsinungaling. Laro lang yun, ma'am, sabi ni Tago. Pumikit siya ng mariin habang tumutulo ang luha sa pisngi niya. Mekaniko lang ako. Ikaw CEO. Sa tingin mo ba talaga seryoso ako? Pangarap lang kita. At ngayong gising na ako, ayoko na.
Tago, please. Huwag ka nang tumawag at huwag ka nang magpapakita sa mga anak ko. Tut, tut, tut. Binaba ni Tago ang telepono. Parang namatay ang kalahati ng pagkatao niya. Kinuha ni Franco ang cellphone. Tinapik nito ang balikat ni Tago. Good job, sabi ni Franco. Matalino kang tao, Tago. Alam mo kung saan ka lulugar. Umalis na si Franco at ang mga bodyguard. Naiwan si Tago sa gitna ng talyer. Bagsak ang balikat. Durog. Biglang bumuhos ang ulan. Malakas. Tila nakikisama ang langit sa bigat ng nararamdaman niya. Ilang oras ang lumipas. Madilim na. Wala na ang mga reporter dahil sa lakas ng bagyo. Narinig ni Tago ang tunog ng isang sasakyan sa labas. Kilala niya ang tunog ng makinang yon. Sumilip siya sa awang ng gate. Si Aurora. Nakatayo ito sa labas, sa gitna ng ulan. Wala itong payong. Basang-basa ang damit nitong pambahay. Kinakatok nito ang gate. Tago! Sigaw ni Aurora. Buksan mo to. Alam kong nandyan ka. Sabihin mo sa mukha ko. Sabihin mo sa mukha ko na hindi totoo ang lahat. Nakatalikod si Tago sa gate, nakasandal dito. Nararamdaman niya ang bawat hampas ng kamay ni Aurora sa yero. Gustong-gusto niyang buksan, gustong-gusto niyang yakapin ito at sabihing, mahal kita. Mahal na mahal kita at ginagawa ko lang ito para sa'yo. Pero naalala niya ang mukha ni Franco. Naalala niya ang stocks. Naalala niya ang kinabukasan ng mga anak niya. Nanatiling nakasara ang gate. Please! Humina ang boses ni Aurora. Naging hagulgol na lang na humahalo sa patak ng ulan. Please, Tago. Tumagal ng ilang minuto. Hanggang sa narinig na lang ni Tago ang pag-start ng makina ng kotse. At ang tunog ng sasakyan na papalayo. Dahan-dahang napaupo si Tago sa maputik na sahig ng talyer. Yinakap niya ang sarili at sa gitna ng ingay ng ulan, humagulgol ang ama na handang maging masama. Mailigtas lang ang babaeng mahal niya, malamig. Iyon ang unang naramdaman ni Aurora, pagdilat ng kanyang mga mata. Hindi dahil sa lakas ng aircon sa kanyang penthouse, kundi dahil sa lamig na nanggagaling sa loob ng kanyang dibdib. Isang lamig na bumabalot sa puso niyang dati pansamantalang uminit. Pero ngayon ay nagyelo na muli. Nakatayo siya sa harap ng whole-body mirror. Sa likod niya, abala ang mga designers sa pag-aayos ng laylayan ng kanyang engagement gown. Kulay champagne gold ito, bordado ng maliliit na kristal na kumikislap sa bawat galaw. Napakaganda, napakamahal. Pero para kay Aurora, mukha siyang bangkay na binibihisan para sa lamay. Perfect fit, Ma'am Aurora. Tili ng designer. Bagay na bagay sa inyo ang Ice Queen look. Ang fierce. Hindi ngumiti si Aurora. Tinitigan lang niya ang sariling refleksyon. Ang makapal na makeup ay tumatakip sa pamumugto ng kanyang mga mata mula sa ilang gabing pag-iyak. Tapos na ba? Tanong niya. Ang boses niya ay walang tono. Patag. Opo, ma'am. Hinihintay na po kayo ni Sir Franco sa baba. Pagbaba niya ng hagdan, nandoon si Franco. Nakangiti ito ng malapad. Hawak ang isang baso ng champagne. Ang tagumpay ay nakasulat sa bawat guhit ng mukha nito. Lumapit si Franco at hinalikan siya sa pisngi. Malamig ang labi nito. Walang init. Walang kuryente. Look at you. Bulong ni Franco. Bumalik na ang Aurora na minahal ng business world. Ang ganda ng stocks natin ngayong umaga, darling. Nakalimutan na ng tao ang munting dumi na yon. Dumi. Iyon ang tawag niya kay Tago. Gusto sanang sumbatan ni Aurora si Franco. Gusto niyang isigaw na ang dumi na iyon ang nagparamdam sa kanya ng pagiging tao. Pero nanatili siyang tahimik. Inabot ni Franco ang kanyang kamay at isinuot ang singsing. Isang malaking diamante. Mabigat. Masikip. Para itong posas. Ngiti naman dyan. Utos ni Franco habang kumikislap ang mga kamera ng press na inimbitahan nila sa mansyon. Pilit na iniangat ni Aurora ang mga sulok ng kanyang labi. Isang ngiting peke, isang ngiting pang-magazine cover, isang ngiting walang kaluluwa. Kinabukasan sa opisina,
Bumalik ang katahimikan sa Villarreal Tower, pero iba na ang takot ng mga empleyado ngayon. Dati, takot sila dahil istrikto si Aurora. Ngayon, takot sila dahil parang hindi na ito tao. Ang pangit ng report na to, sabi ni Aurora habang binabato ang folder sa mukha ng marketing head. Nagkalat ang mga papel sa sahig. Namutla ang empleyado. Ma'am, sorry po, aayusin ko. Huwag mo nang ayusin. Get out! You're fired, sabi ni Aurora habang nakatingin sa kanyang laptop ni hindi tinatapunan ng tingin ang kausap. Ma'am, pero 10 years na po ako dito. Did I stutter? Get out! Tumakbo palabas ang empleyado na umiiyak. Tumahimik ang buong floor. Walang gumalaw, walang huminga. Nang masara ang pinto ng kanyang opisina, naiwang mag-isa si Aurora. Doon lang bumagsak ang balikat niya. Nangangatog ang kanyang mga kamay. Kinuha niya ang baso ng tubig para uminom, pero nabitiwan niya ito. Krabash! Nabasag ang baso. Kumalat ang tubig sa carpet. Tinitigan ni Aurora ang mga bubog. Bigla niyang naalala ang nabasag na plato sa restaurant noong unang gabi, noong una niyang nakita si Tago. Noong pinunasan ni Tago ang sapatos niya kahit hindi naman nito kasalanan. Tago! Bulong niya sa hangin. Ang sakit. Sobrang sakit. Mas masakit pa kaysa noong namatay ang asawa niya dahil alam niyang buhay si Tago, nandyan lang sa tabi-tabi, pero pinili nitong saktan siya. Pera lang ang habol ko, iyon ang sabi ni Tago. Pero bakit hindi maniwala ang puso niya? Bakit tuwing ipipikit niya ang mata niya, ang nakikita niya ay ang maamong mukha nito habang inaayos ang buhok ni Bea? Gabi na nang umuwi si Aurora. Wala si Franco. Nasa bar daw, nagsa-celebrate kasama ang mga business partners. Naupo si Aurora sa malawak na sofa ng kanyang living room. Napakalaki ng bahay. Napakatahimik. Ang tanging kasama niya ay ang bote ng wine. Binuksan niya ang TV para lang magkaroon ng ingay. Nagpapalipat-lipat siya ng channel habang lumalaklak ng alak. Comedy show. Tawa ng peke. Business news. Mukha niya at ni Franco ang nasa balita. Power couple reunited. Nakakasuka. Ililipat na sana niya ang channel nang biglang huminto siya sa isang breaking news. Kulay pula ang banner. Sa ibaba ng screen, may live footage ng malalaking dila ng apoy na lumalamon sa dikit-dikit na bahay. Mga bumbero na nagtatakbuhan. Mga taong sumisigaw, umiiyak, bitbit ang mga natitirang gamit. Breaking news. Malaking sunog. Sumiklab sa isang residential area sa Quezon City. Ilang talyer at bahay, tinupok ng apoy. Natigilan si Aurora. Nanlaki ang mga mata niya. Pamilyar ang kalyang iyon. Pamilyar ang arko ng barangay na bahagyang nasusunog. Itinutok ng kamera ang shots sa isang pamilyar na signboard na ngayon ay kinakain na ng apoy. Tago's Auto Repair. Nalaglag ang remote mula sa kamay ni Aurora. Hindi, bulong niya. Tumayo siya. Pero naramdaman niyang nanghina ang tuhod niya. Hindi pwede. Nakita niya sa TV ang isang reporter na nag-uulat. Kinumpirma ng mga bumbero na nagsimula ang sunog sa isang talyer dahil sa faulty wiring. Mabilis kumalat ang apoy. Marami ang sugatan. May mga naiulat na natrap sa loob. Natrap. Ang mukha ni Bea. Ang tawa ni Leo. Ang ngiti ni Tago. Biglang naglaho ang pagiging ice queen. Naglaho ang galit. Naglaho ang pride. Ang tanging natira ay ang takot. Isang matinding takot na mas malalim pa sa anumang naramdaman niya. Wala siyang pakialam kung niloko siya ni Tago. Wala siyang pakialam kung pera lang ang habol nito. Ang gusto lang niya ay mabuhay sila. Hinubad ni Aurora ang kanyang singsing, ang singsing na posas ni Franco, at inihagis ito sa kung saan. Kinuha niya ang susi ng kotse. Wala siyang suot na sapatos, nakapaalang siya. Tumakbo siya palabas ng mansyon. Ma'am, saan po kayo pupunta?
Tanong ng guard. Hindi siya sumagot. Sumakay siya sa kanyang sports car at pinaharurot ito palabas ng gate. Ang bilis ng takbo niya. Binabagtas niya ang highway habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Tago, Tago, parang awa mo na. Dasal niya habang mahigpit ang hawak sa manibela. Huwag mo akong iiwan. Sa malayo, nakikita na niya ang makapal na itim na usok na tumatakip sa langit. At sa gitna ng gabi, ang puso ni Aurora ay nasusunog kasabay ng talyer bakanito. Ang init, ang sakit, ang dilim. Hininga lang ang pinaglalabanan ni Tago. Ang hangin sa loob ng song ay makapal at mainit. Parang may mga kamay na sumasakal sa kanya. Leo! Bea! Sigaw ni Tago, pero ang boses niya ay naging ubulang. Mabuti na lang na ilabas niya agad ang mga bata nang makita niyang umaapoy na ang kabilang dulo ng talyer. Sinenyasan niya ang kapitbahay na kunin sila, pero may isang bagay siyang nakalimutan. Ang manika. Bulong niya sa sarili. Ang manika na gawa sa retaso. Ang manika na regalo ni Aurora kay Bea. Ang tanging alaala na nagpapatunay na nagkaroon ng sila, na nagkaroon ng pag-asa sa buhay niya. Hindi niya pwedeng hayaang masunog iyon. Gumapang si Tago pabalik sa loob, patungo sa lugar kung saan nakalagay ang mga gamit ni Bea. Ang apoy ay nasa lahat ng dako. Bumagsak ang mga kahoy sa paligid niya. Kinuha ni Tago ang isang lumang damit at ipinulupot ito sa kanyang kamay. Inabot niya ang manika. Got it. Bago pa siya makabangon, may bumagsak na bahagi ng bubong. Hinarang ni Tago ang braso niya, pero naramdaman niyang may tumama sa likod niya. Isang matinding sakit. Pagkatapos, wala na. Naging itim ang lahat. May narinig si Tago. Isang tunog. Isang pamilyar na tunog. Bumulong ang isang bagay sa kanyang tainga. Hindi Tagalog. Hindi Ingles. Isang bulong na parang pag-ibig. Dahan-dahan, idinilat ni Tago ang kanyang mga mata. Masakit. Mabigat ang talukap niya. Mabuti na lang, hindi na amoy usok. Amoy hospital. Amoy alcohol. Nakita niya ang puting kisame. May nakasabit na dextrose sa gilid niya. At pagkatapos, naramdaman niya ang isang bigat sa kanyang kanang kamay. Tumingin siya. Isang babae. Basang-basa. Ang damit ay may mantsa ng abo at putik. Ang buhok ay gulo-gulo. Pero ang mukha, si Aurora. Nakadukdok ito sa kama niya. Mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Basang-basa ang panyo sa kamay niya. Puno ng luha. Hindi pa pala ito panaginip. Aurora. Ang boses ni Tago ay garalgal at mahina. Biglang napaangat si Aurora. Ang mga mata nito ay nanlalaki dahil sa pagod at gulat. Tago! Hindi na nag-isip si Aurora. Yumakap ito kay Tago. Hindi isang yakap ng CEO. Hindi yakap ng kaibigan. Isang desperadong yakap ng isang babaeng takot na mawala ang taong mahal niya. Napadaing si Tago. Aray, masakit. Bumitaw si Aurora. Sorry. Naku, ang tanga ko. Masakit ba? Ang likod mo may tama ka daw. Okay lang, sabi ni Tago. Buhay ako. Okay ako. Tinitigan niya si Aurora. Bakit ka nandito? Tanong ni Tago. Umalis ka. Hindi ka dapat nakikita dito. Baka bumalik pa si Franco. Wala akong pakialam sa Franco na yan. Sigaw ni Aurora. Basag ang boses. Tumakas ako sa engagement party. Tumakas ako sa board meeting. Tago, ang buong kumpanya. Galit na galit sa akin at wala akong pakialam. Ang gusto ko lang, malaman na buhay ka. Pinunasan ni Aurora ang luha niya. Akala ko na wala na kayo. Patuloy ni Aurora. Noong nakita ko sa TV ang talyer niyo na nasusunog. Akala ko, napakawalang kwenta ko. Niloko mo ako, Tago. Sinabi mo na pera lang ang habol mo, pero ang totoo,
Mas gugustuhin ko pang makita kang basang-basa sa ulan kaysa sa abo. Huminga ng malalim si Tago. Ngayon, wala na siyang pader. Ngayon, nag-iisa na lang silang dalawa. Aurora, hindi totoo ang sinabi ko. Pag-amin ni Tago, bumitaw siya sa paghawak sa manika na hawak niya kanina. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Ginawa ko yon dahil dumating si Franco. Sinabi niya na sisirain niya ang buhay nating lahat. Kapag hindi ako umalis, sisirain niya ang kumpanya mo. Sisirain niya ang mga anak ko. Napahagulgol si Aurora. Alam ko. Alam ko. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Kaya kong kalabanin si Franco. Hindi mo naiintindihan. Pabulong ni Tago. Ayokong sirain ang pangarap mo. Ayokong sisihin mo ako balang araw na dahil sa akin nawala sa iyo ang lahat. Ayokong maging pabigat. Hinawakan ni Aurora ang mukha ni Tago. Ang pagkakaroon mo sa buhay ko ang pinakamagandang bagay na nangyari. Sabi ni Aurora, mas mahalaga ka kaysa sa stocks at board of directors. Sa loob lang ng ilang linggo, ikaw at ang mga anak mo ang nagparamdam sa akin kung paano magmahal. Kayo ang pangarap ko, Tago. Dahan-dahang inilapit ni Aurora ang kanyang mukha. Sa loob ng silid na yon ng ospital, sa gitna ng kanilang mga luha at mga sugat, naglapat ang kanilang mga labi. Hindi ito yakap ng pagmamadali, kundi yakap ng pag-amin. Nang bumitaw sila, nagkatitigan sila. Ano na ngayon? Tanong ni Tago. Wala na akong talyer. Wala ka ng CEO position. Ngumiti si Aurora. Isang ngiti na walang halong makeup o pangangailangan ng kamera. Wala tayong pwesto, pero may tausaw manin, sagot ni Aurora. Magtatrabaho ako. Magtatrabaho ka. Sisimulan natin ulit. Basta magkasama tayo. Kinuha ni Aurora ang manika na hawak ni Tago. Bakit mo pa kinuha to? Muntik ka nang mamatay dahil dito. Kasi ito ang pruweba na may isang Aurora Villarreal na pumunta sa talyer namin, sabi ni Tago. Ang tanga mo, sabi ni Aurora. Tumatawa at umiiyak. Biglang bumukas ang pinto. Si Franco, nakasuot ng puting jacket. Ang mukha ay galit na galit. Sa likod niya, may mga security guards at isang legal team. Nandito ka pala, Aurora, sabi ni Franco. Ang boses nito ay parang asido. Inakala ko na nagtatago ka sa kahihiyan. Pero hindi. Nandito ka pala. Kasama ang kriminal na ito. Hinarap ni Franco si Tago. Binigyan na kita ng chance, Tago. Pinili mo pa rin ang pera. Well, tapos na ang laro. Dahil sa pagkawala mo, bumagsak ang stocks. At dahil sa pagkawala ni Aurora, may dahilan na ang board para ako na ang pumalit. Ngayon, isasampa ko ang kasong arson laban sa'yo. At ikaw, Aurora, kukunin ko ang lahat sa'yo, pati ang kalayaan mo. Ngumiti si Franco. Isang ngiti ng demonyo. Talunan kayong dalawa. Hindi kayo nababagay sa isa't isa. Naramdaman ni Aurora ang galit na nag-alab sa kanyang dibdib. Hindi ito ang lamig ng pagka-CEO. Isa itong mainit na puot na nagbibigay sa kanya ng lakas. Iniharap niya ang sarili kay Franco. Ginamit ang buong tindig na natutunan niya sa loob ng boardroom kahit nagusot ang damit niya at hulas ang mukha. Umalis ka, Franco. Utos ni Aurora. Ang boses niya ay mahina. Pero mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Tumawa si Franco. Umalis? Bakit? Natatakot ka ba na malaman ng kasintahan mo na kukunin ko na ang lahat sa'yo? Ang kumpanya, ang pera, lahat. Tumingin si Aurora kay Tago. Hawak nito ang kanyang kamay. Mahigpit. Nagpapalitan sila ng lakas. Wala kang makukuha, Franco, sabi ni Aurora. Dahil wala ka namang kaluluwa. Lahat ng ito, sabi ni Franco, itinaas ang kanyang braso at itinuro ang buong silid. Nawala dahil sa inyo. Sa pagiging tanga mo, Aurora, ako lang ang makakapagligtas sa kumpanya. Ako ang bagong CEO. Huwag mong ipagyabang ang posisyon na yan. Bawi ni Aurora. Dahil hindi mo ito pag-aari.
Dahan-dahang lumapit si Franco kay Aurora. Ang kanyang nangiti ay naging mas mapanganib. Wala ka nang magagawa. Nagpadala na ako ng press release. 1 oras mula ngayon, may emergency meeting ang board. Ang balita ay simple. Ikaw, Aurora, ay nag-breakdown dahil sa lungkot at ginamit mo ang lalaking ito para lang makalimot. Aalis ka bilang CEO at ako ang papalit. At kapag ako na ang boss, sisiguraduhin kong matutuloy ang kaso sa lalaking ito. Humarap si Franco sa mga bodyguard. Dalhin niyo ang pasyente. Dalhin niyo sa presinto. Sabihin niyo, nagtatangka siyang tumakas. Nagsimulang kumilos ang mga bodyguard. Hinigpitan ni Tago ang hawak sa kamay ni Aurora. Huwag kang mag-alala. Okay lang ako. Nag-aalala si Aurora, hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanila. Huwag niyong hawakan ng pasyente. Sigaw ni Aurora. Hinarang ni Aurora ang kanyang katawan sa harap ni Tago. Sige, hinamon ni Aurora si Franco. Kung gusto mong kunin ang kumpanya, gawin mo. Pero malaman mo, hindi ko ibibigay ang dangal ko. At malaman mo, Franco, hindi ako nag-breakdown. Kinagat ni Aurora ang kanyang labi. Huminga siya ng malalim. Huwag kang aalis dito, bulong ni Aurora kay Tago. Pagkatapos, tumalikod si Aurora at naglakad palabas ng silid. Saan ka pupunta? Sigaw ni Franco. Sa board meeting, sagot ni Aurora. Hindi lumingon. Aayusin ko ang gulong sinimulan mo. Amo, 1 oras ang lumipas. Sa ika-45 palapag ng Villarreal Tower, sa boardroom, nakaupo ang mga mayayamang miyembro ng Board of Directors. Seryoso ang kanilang mga mukha. Nasa gitna si Franco, naglalahad ng kanyang plano. Ang insidenteng ito ay nagbigay ng malaking pinsala sa ating brand. Paliwanag ni Franco. Kailangan nating magpakita ng lakas. Kailangan nating magpakita ng pagbabago. Iminumungkahi ko ang agarang pagpapatalsik kay Miss Villarreal at ang pag-appoint sa akin bilang bagong CEO. Tumango ang mga miyembro. Handang-handa na silang bumoto. Bago pa man magsimula ang botohan, biglang bumukas ang pinto. Si Aurora, hindi na siya nakasuot ng gown. Naka-jeans at t-shirt lang siya, gulo-gulo ang buhok at amoy usok. Pero ang kanyang tindig ay parang reyna. Pasensya na, I'm late, sabi ni Aurora. Ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Ituloy niyo ang meeting. Aurora, anong ginagawa mo dito? Galit na tanong ni Franco. Wala ka ng karapatan. Wala ka ng posisyon. Mayroon pa, sagot ni Aurora at umupo sa head chair ng mesa. Dahil hindi pa ako bumoboto, ako ang may pinakamaraming shares. Tiningnan ni Aurora ang mga miyembro. Alam kong galit kayo, sabi ni Aurora. Pero bago kayo bumoto, gusto ko lang linawin ang ilang bagay. Tumingin siya ng diretso kay Franco. Ang insidenteng ito ay hindi tungkol sa breakdown ko. Ito ay tungkol sa katotohanan. Nagsalita si Aurora. Hindi siya nagsalita tungkol sa shares o sa marketing plan. Nagsalita siya tungkol sa puso. Sinabi sa inyo ni Franco na naghahanap ako ng sensasyon. Oo, naghahanap ako. Naghahanap ako ng buhay na totoo. At natagpuan ko yun sa isang mekaniko na mas matapang at mas tapat kaysa sa lahat ng lalaking nakilala ko dito. Pagkatapos, inilabas niya ang pinakamatinding bomba. At alam niyo ba kung bakit bumaba ang stocks natin? Hindi dahil sa scandal namin, kundi dahil sa lalaking ito. Turo ni Aurora kay Franco. Hinayaan ko siyang hawakan ng kumpanya dahil naghahanap ako ng pagmamahal, pero ang hinahanap niya ay ang pwesto ko. Kasalanan niya ang sunog, hindi si Tago. Sigaw ni Aurora. Nag-ingay ang mga miyembro. Lies! Sigaw ni Franco. Pinagtatakpan mo lang ang kriminal na yan. Hindi, sabi ni Aurora. May isang taong nakakaalam ng katotohanan. Ang pinakamahalaga sa buhay ko na handa niyang saktan para lang makita akong magdusa. Ang mga anak ni Tago.
Walang sinabi si Aurora tungkol sa bata. Tanging ang mga alaala lang niya, ang kanyang luha, ang kanyang pag-ibig. Hindi ko siya itataboy. Hindi ako maglilihim dahil siya ang nagturo sa akin na ang dangal ay mas mahalaga kaysa sa pera. At sa board na ito, ang kailangan natin ay dangal, hindi kasinungalingan. Bumalik ang mga tingin ng mga miyembro kay Franco. Ang mga mata nila ay puno ng duda. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang abogado na kakilala ni Aurora. "Franco," sabi ng abogado, "ito ang warrant. May kaso ka ng embezzlement at may nakita kaming ebidensya na ikaw ang nag-set up sa media. Are you going to go quietly or will I have to call the police?" Nanlaki ang mga mata ni Franco. "Hindi. Hindi ka pwedeng maging panalo." Bago pa man makapagsalita si Franco, kinuha ni Aurora ang telepono at pinindot ang speakerphone. "Tago?" tanong ni Aurora. "Nandito ako. Ayos lang ba ang lahat?" Sagot ni Tago, ang boses ay puno ng pag-aalala. Ngumiti si Aurora. Ang luha ay tumulo sa pisngi niya. "Ayos na, mahal. Tapos na ang laban." Sa bakuran ng isang maliit na bahay, hindi sa isang grand ballroom, naganap ang pinakapayak ngunit pinakamagandang kasal sa buong Quezon City. Ang bahay ay bago. Hindi ito mansyon, pero malaki ang garahe sa likod at ang kulay ay sky blue. Ang paborito ni Bea. Ito ang pangarap ni Tago at ni Aurora. Isang lugar kung saan pwedeng maging si Bea at Leo at kung saan pwedeng maging si Aurora nang hindi kinakailangang magsuot ng maskara. Ang mga bisita ay iilan lang. Ang mga matatandang mekaniko ni Tago na ngayon ay masisipag na empleyado na ng bago at mas malaking talyer na tinayo ni Tago sa tulong ni Aurora. Ang ilang loyal na empleyado ni Aurora at syempre, sina Bea at Leo. Suot ni Aurora ay isang simpleng puting bestida na may konting lace. Ang singsing niya, hindi ang malaking diamante ni Franco, kundi isang simpleng ginto na may disenyong wrench. Nakatayo siya sa harap ni Tago. Ang kanyang kamay ay hawak ang kamay ni Tago, ang kamay na magaspang, amoy langis. Pero pinakamainit sa lahat, tinitigan ni Tago si Aurora. Napakaganda nito. Walang makeup, walang alahas, pero punong-puno ng buhay. Ang mga bata, sila Bea at Leo, ang nagsilbing flower girl at ring bearer. Nang dumating ang sandali ng sumpaan, nagsalita si Aurora. "Tago Valentos." Simula ni Aurora, ang boses ay nanginginig dahil sa emosyon. "Ipinapangako ko sa'yo, hindi ako magsasawa sa tuyo at sinabawang gulay mo. Ipinapangako ko, hindi ko kailanman ikahihiya ang talyer mo. At higit sa lahat, ipinapangako ko, sisiguraduhin kong sa bawat araw ng buhay natin, maririnig ko ang tawa ni Bea at Leo. Kayo ang buhay ko. Kayo ang nagligtas sa akin mula sa lamig. Mahal kita." Napangiti si Tago. Tumulo ang isang luha sa pisngi niya. "Aurora Villarreal." Simula ni Tago. "Wala akong maipapangakong kayamanan. Ang maipapangako ko lang ay isang buhay na puno ng pagod, pero puno rin ng pagmamahal. Ipinapangako ko, hindi ka na magiging ice queen, magiging reyna ka ng bahay na ito. At kahit kailan, hindi na kita iiwan. Ikaw at ang mga anak ko, kayo ang premyo ko. Ang pinakamahalagang piyesa sa buhay ko. Mahal na mahal kita. Now, you may kiss the bride," sabi ng pari. Nagyakapan sila. Ang yakap na yon ay hindi lang yakap ng mag-asawa. Yakap iyon ng dalawang kaluluwang natagpuan ang bawat isa pagkatapos ng matinding unos sa tangkili. Isang taon ang lumipas. Sa umaga, ang bahay ay magulo, puno ng ingay. Si Aurora, nakasuot ng pajama at may apron, ay nagpupumilit magluto ng itlog. Sunog na naman. "Ay mama!" sigaw ni Leo. "Sunog na naman." "Hayaan mo na, Leo," sabi ni Bea habang naglalagay ng palamig sa mesa. "Basta't galing kay mama, okay lang yan."
Natawa si Tago. Niyakap niya si Aurora mula sa likod. Ang mahalaga, nagluluto ka. Bulong ni Tago sa tainga ni Aurora. Kahit mas masarap pa ang luto ko. Sobra ka naman, sabi ni Aurora. Pero nakangiti. Wala na siyang makeup. May dumi ng uling sa pisngi niya. Pero ang mga mata niya ay nagliliwanag. Napatalsik si Franco mula sa kumpanya at humaharap sa mga kasong embezzlement. Ang Villarreal Group ay nanatiling matatag dahil ang board ay nagpakita ng paninindigan sa katotohanan. Ngunit mas madalas nang nasa bahay si Aurora kaysa sa opisina. Inayos niya ang buhay niya. Hati na ang oras niya. Nagtatrabaho siya, pero hindi na niya hinahayaan na lamunin siya ng trabaho. Pinapanood nila ang mga bata na nagtatalo kung sino ang maghuhugas ng pinggan. Buti na lang, may talyer na tayo, sabi ni Aurora habang nakahilig sa balikat ni Tago. Doon na lang ako kakain ng tanghalian mamaya. Bawal, ma'am, asar ni Tago. Busy ang kuya Tago mo, pero may iiwan akong pagkain sa thermos. Hinalikan ni Aurora ang labi ni Tago. Salamat, bulong niya. Para saan? Salamat dahil hindi ka naging takot na mahalin ang isang reyna ng yelo. At salamat dahil binigyan mo ako ng pamilya. Yumakap si Tago kay Aurora ng mahigpit. Hindi ka reyna ng yelo. Ikaw ang reyna ng puso ko, sabi ni Tago. Sa isang sulok ng sala, nakalagay ang isang maliit na frame. Sa loob nito, hindi ang wedding picture nila, kundi ang lumang manika ni Bea, ang manika na simbolo ng simula ng lahat. Sa buhay na ito, hindi importante ang yaman. Hindi importante ang social status. Ang mahalaga ay ang pag-ibig. Ang pag-ibig na bumabasag sa pader. Ang pag-ibig na hindi natatakot maging marumi. Ang pag-ibig na nagbibigay ng bagong buhay. At natagpuan iyon ni Aurora Villarreal at ni Tago Valentos sa isang betsin na hapunan at sa isang masunog na talyer.